Praise the Lord. Greetings in the mighty name of Jesus Christ. Good morning, Pastor Bobby and Pastora Cynthia, and to Pastor Joel and Sister Lydia, and to all my co-pastors in the vineyard in this platform this morning, and to all the brethren around the globes, and also to Pastor Plaza and family. Good morning sa inyong lahat. Maayong buntag sa inyo diha. Amen. So it's a big privilege again that I will share the word of God in this platform this morning. So without further ado, if you have Bible with you, let us open our Bible in the book of 1 Corinthians chapter 4 verse 2. Moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. Amen. So, bukod dito'y kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay magiging tapat. Praise God. Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng ating Panginoon. Thank you so much, Lord Jesus. Sa umagang ito, I pray, Panginoon, where your anointing, Panginoon. Hallelujah. Without you, Lord God, I am nothing. Speak to your people in this platform, Lord Jesus, O God. Thank you so much, Father, in Jesus' name. Amen. So the title that I will bring to you this morning, mga kapatid, the essence of faithfulness. Amen. The essence of faithfulness. So sa ating key verse this morning, in 1 Corinthians chapter 4, verse 2, I repeat, moreover, it is required in stewards that a man be found faithful. So, kailangan natin, mga kapatid, ay maging faithful. Bilang Kristiyano, at naglilingkod tayo sa totoong Diyos, kailangan natin ay ibigay ang the best na paglilingkod, ang katapatan, amen, sa ating Panginoon. So bukod dito, kinakailangan sa mga katiwala na ang bawat isa ay maging tapat. Maging tapat, yan. So the Bible says that the essence of faithfulness is unwavering loyalty. Yung maging loyal tayo, kahit na tayo ay nagtatrabaho sa ating mga employer, kailangan ay maging loyal tayo. Steadfastness and reliability. Amen. So it is rooted in God's unchanging character and is meant to be reflected in human relationship through covenant love, integrity, and trust. Ito yun magkasama, mga kapatid, yung pag-ibig, tapos yung integrity and pagtitiwala. Amen. We have four supporting verses essence of faithfulness. Number 1, faithfulness, an attribute of God. So faithfulness is central to who God is. Kailangan kilalanin natin ang ating Panginoon. Sino ba talaga ito? Si Jesus. It means He always keep in promises and His love never end. Ever when human are unfaithful. So, ang kanyang pagka-Diyos ay hindi talaga nagbabago. Hindi kapare sa tao ay talagang unfaithful at nagbabago. Amen? Praise God. So, dito lang sa church, mga kapatid, kapag ang mga kapatiran dito, sometimes ay hindi talaga sila consistent. May iba dyan consistent, may iba namang hindi. Hindi pari-pareho, mga kapatid. Amen. So, ang pinag-usapan natin dito about faithfulness. So, in Lamentation chapter 3, verse 22 down to 23, it is of the Lord mercies that we are not consumed, because His compassions fail not. Amen. In verse 23, they are new every morning. Great is thy faithfulness. Amen. At ang mga yaoy bagong tuwing umaga, dakila ang inyong pagtatapat. Praise God. Dakila ang inyong pagtatapat. At dito, mga kapatid, sa katapatan na sinasabi dito sa ating key verse, so ang ating pagtatapat ay
aanihin din natin yan. May reward po tayong matatanggap, mga kapatid. Hallelujah. O haraya, kadaya. Hindi po masayang yung ating paglilingkod na maging tapat tayo. Number 2, faithfulness in the human action. In the Old Testament, the Hebrew word for faithfulness is imona. Amen? Imona. Which means firmness. And fidelity. In the New Testament, the Greek word is pistis. It means a firm conviction and loyal trust. Amen? Mayroong conviction and loyal trust. Being faithful means standing firm in your belief and honoring commandments. Amen? Kailangan tumayo po tayo, mga kapatid, na mayroong pagtatapat or sa ating paglilingkod na tayo po'y maging strong. Amen? Kapag tayo po'y faithful, talagang ating pananampalataya ay very strong, mga kapatid. Yung ating belief, mga kailangan maging firm and your belief and honoring commandments. Amen? Ay ating i-honor yung mga command ng ating Panginoon, mga kapatid. In Proverbs chapter 20 verse 6, must men well proclaim everyone his own goodness, but a faithful man who find. Amen? So maraming tao o may natatanyag bawat isa ng kanyang sariling kagandahang loob. Amen? Ngunit, sinong nakakasumpong sa taong tapat? Amen? Makakasumpong po tayo kapag tayo po'y tapat. Amen? Masumpungan natin ang ating Panginoon. Amen? Hallelujah. Number 3, faithfulness as a fruit of the Spirit. Amen. Faithfulness is not something you can manufacture on your own. Amen. It is evidence of the Holy Spirit working inside a believer, transforming their character to minor Christ. Kailangan tayo po, mga kapatid, mag-transform at makita noong mga baguhan pa lang, mga kapatid, sa paglilingkod sa ating Panginoon, yung mga bagong convert. Kailangan makita sa atin yung matatagal na sa Panginoon na maging model tayo. Amen? In Galatians chapter 5 verse 22 down to 23, but the fruit of the Spirit is love. This is a very familiar, at ito na yung ating mga memorize na natin to eh. Love, joy, peace, long-suffering, gentleness, goodness, faith. At dito po, mga kapatid, ay yung bunga ng Espiritu ay pag-ibig. Amen? Katuwaan, kapayapaan. Hallelujah. Pagpapahinuhod, kagandahang loob, kabutihan, pagtatapat. Amen. Praise God. So, verse 23, meekness, temperance, against is no law. Amen. Kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautusan. Amen. So tayo, mga kapatid, ay kailangan na magiging strong ang ating pananampalataya at magiging tapat tayo. Ibigay na ang the best natin na paglilingkod sa ating Panginoon. Because God is coming very soon, mga kapatid. Amen. Hindi na magtatagal. Hallelujah. Number 4, the reward of faithfulness. Amen. Hindi po masasayang, mga kapatid, yung ating ating pagka-faithful. Amen. Mayroon pong reward na ating marireceive pagdating ng panahon. Amen. The scriptures emphasize that enduring through trials and remaining faithful to God. Kahit man tayo nagranas ng mga trials, struggle sa buhay, mga battle sa buhay, but we need to remain faithful, mga kapatid. Faithful unto God. Both large or small responsibilities ultimately yields eternal rewards. Even sa small na bagay, kahit man tayo sa church, tagalinis lang tayo, tagawalis, tagahugas, amen, tayo, iyan po ay ministry. Mayroon tayong reward na maaani, mga kapatid. Hindi po nasasayang yung ating pagpapagal sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. So, in Matthew chapter 25 verse 21,
His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make thee ruler over many things. Enter thou into the joy of the Lord. Amen? Di ba sinabi sa kanya ng kanyang Panginoon, mabuting gawa, mabuti ang tapat na alipin. Nagtatapat ka sa kakaunting bagay, pamamahalain kita sa pamaraming bagay at pumasok sa kagalakan ng iyong Panginoon. Di ba? Pagkatiwalaan tayo sa small na bagay, sa small things, how much more sa malaking bagay? Tayo po'y pagkakatiwalaan din. Amen, mga kapatid. Hallelujah. In Revelation chapter 2, verse 10, Fear none of those things which thou shalt suffer. Behold, the devil shall cast some of you into prison, that ye may be tried, and ye shall tribulation 10 days. Be thou faithful unto death. Hanggang sa kamatayan maging faithful po tayo. And I will give thee a crown of life. Amen? Tingnan mo, bigyan tayo ng crown sa ating buhay, mga kapatid. Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito malapit ng ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo'y masubok at magkaroon kayo ng kapighatian. Amen? Hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. So mayroon tayong crown of life, mga kapatid, na ating matatamo kapag tayo po'y faithful sa paglilingkod sa ating Panginoon. Halalaya sika. Hindi po masayang. Di ba ang sabi nga kanina sa Matthew? His Lord said unto him, Well done, thou good and faithful servant. Thou hast been faithful over a few things. I will make the ruler over many things. Enter thou into the joy of thy Lord. Diba mga kapatid, hindi po masasayang ang ating paglilingkod, ang ating pagpapagal sa ating Panginoon. Sa ating paglilingkod, kailangan mayroon tayong joy sa ating puso, mga kapatid. Mag-transform sa atin ang mga salita ng ating Panginoon. O halalaya, sikaraya. Wala na pong time upang tayo po'y bumakslide. Patuloy tayong maglilingkod ng tapat sa ating Panginoon, mga kapatid, hanggang sa kanyang pagbabalik. Thank you so much and God bless us all.